Right mga kuya, ayan, shoutout sa lahat. Muli, Kuya Isko Official po at ang inyong lingkod. Ayan, ang video na ito na kung saan tayo ay salamat at shoutout natin itong mga nag-comment dito sa ating video na kung saan umabot na ng 33,000 ang ating views dito. Yung video na itinuturo natin kung paano pagpapasunod-sunod sa paglagay ng sa build, katulad ng flashlight, holster. So pagkos may mga tanong dito na kung saan sasagutin natin ngayon sa video ito. So, ayan. So bago ang lahat, syempre shoutout na muna natin yung mga ilang nag-comment dito sa ating video na ito. Shoutout kay Silvana Will. Ayan. Kagwang Vlog, shoutout sa inyo. At kay Mark Liga, shoutout sa inyo. At kay Cedric Amblosa, shoutout. At syempre kay Wilson Ampuelles, yan. Shoutasio Maureen Jr. Yan. So shoutout po sa inyo sa mga nag-comment dito sa ating video na ito na kung saan mamot na 33,000. Kaya huwag pong magsawa mag-subaybay sa ating mga video upload dahil marami pa po tayo naka-prepare na video. Ito po yung mga video natin dito ay mayroon tayong mga matututunan dito ang ating mga SG at ang ating mga security guard, mga ka-5-9 natin, no? So ngayon, basahin ko lang dito yung mga ilang comment na nabasa ko at sinagot ko naman ako dito sa comment, pero babasahin ko dito at sasagutin ko rin dito mismo sa video na ito. Kaya please like and share ng mga video ng upload ko. Siyempre mag-subscribe at mag-comment kayo. Binabasa ko at pipili ako ng mga comment para basahin ko sa susunod na video. At syempre, shoutout natin at syempre, titignan natin, pipiliin natin yung inyong mga gandang comment at syempre, sasagutin natin yung inyong mga tanong. Okay, so dito, merong isang Bana Will na kung saan ang sabi niya dito, bawal na bawal po ang steel baton sa security guard. Ang standard po ay kahoy. Dapat steam guard po ako. But good and educational content. Yan, thank you very much sa'yo, no? Silvana Buel, salamat sa comment mo. Tama po yung comment niyo, talagang very good ang comment niyo. Ang standard po kasi ng ating batuta or batuan is yung kahoy talaga. So yung mga nakikita natin ng mga SG na mayroon kayong nakikita mga bato na bakal, yung po hindi siya authorized bagpos, hindi na rin kasi sinisitan siya dahil yun naman kasi talagang requirements lamang, no? So ganun po man, yung baton kasi is kasi sa paggamit ng ating mga SGyan, kaya may mga training po yan sila kung paano po nila gamitin. So mapakahoy man yan or mapabakal man yan, ito may nakapanakit ng hindi tama is bawal pa rin. Okay? So yun po yung punto doon. So ganun pa man, yun naman kasi ang mga nasa katawan ng ating mga SG or mga yan ay mga pang self-defense lamang. So ngayon, pag ginamit nila yan sa hindi tamang pamamaraan, doon po papasok yung sinasabing bawal. So yan, salamat Silvana Buelno sa iyong comment. Thank you very much. At so, ayan, meron pa tayong isang babasahin na comment dito na kung saan galing naman ito Kagwang Vlogs. Ayan, shoutout sa iyo, Kagwang Vlogs. Ang sabi naman niya dito, no? Depende idol sa client at agency. Dahil dito sa amin, sa Ayala Properties ay may standards silang na belt at kumbat. Suot namin at parang pang HPG sombrero namin. Yan, right. So, kung makikita nyo mga kababayan, yung mga SG kasi ay makikita nyo minsan iba-iba yung kanilang kasuotan. So, makikita natin sa Ayala, makikita nyo mayroong mga sombrero ng mga parang pang HPG na binabanggit niya nga rito. Tama po yun. Pero yung po ay tinatawag doon is pinaka-specialized din yun. Kumbaga, binabayaran po sa PNP Susya yun para maisuot nila yung ganong kasuotan. So, kumbaga, kinukuha ng permit, no? Para maisuot ang isang hindi autorisadong kasuotan. So, katulad lamang ng barong, pag hindi ka authorized magsuot ng barong is kinukuha po yan ng permit sa PNP Susya. So, sa madaling salita, kung may makikita tayong mga kakaibang kasuotan sa mga ibang security guard na kung saan ang standard, ibig sabihin yun ay kinuha ng special permit sa PRAMI or sa PNP
susya para magamit nila yung nasabing gagamitan na yun. Okay? So sana nadagdagan natin yung ating kalaman tungkol dito na kung saan ito nga si Kagwang Vlogs is naka-duty sa Ayada or sa BGC na kung saan sila nga ay nakasuot ng ganong kasuotan. May pantalon, may guwit sa gilid, no? At kung shoes, din naka-sombrero, isa iba niya nakatiri. So yan po, no? Yung po ay kinukuhaan ng special permit sa Camp Crame PNP Susya. So yan, sana nadagdagan natin ang inyong kalaman pagdating dito sa nasabing kasuotan ng mag-uniform. Okay? So meron pa tayong isang tanong naman dito. Saan? Ito naman ay kay Mark Liga yata ito. So ito na yung comment naman niya ay ito. Yung mga nagsasabi na tear gas, wala na po tayo nun maliban sa pepper spray. Yan nga po ang gamit ng pepper spray. Salamat. Yan. Right? So actually, dati makikita natin ang mga SG natin or mga 5 natin na silang gamit na sinatawag na tear gas. Yung pinipindot, pinipisil, may lumalabas. So, ang tirada po kasi nun is sa mata. Mapigilan niya, no? Hindi siya magagawa ng masama sa kapwa o sa iyo mismo. So, actually, binawal na ngayon. Kasi nga, alam niyo kung bakit po? Pag hindi ka kasi marunong gumamit ng tear gas, ay ikaw mismo ang mabibiktima. Dahil siya ay sumasabay sa hangin. Dahil siya ay isang, kumbaga, parang abo siya, no? Parang fire extinguisher, parang gano'n siya. Pag spray mo siya, na papunta sa iyo mapupunta yung lason nung binubuga ng iyong pepper spray. Kaya siya pinawal. So ngayon, pero, pwede pa rin tayo magdala nun. Bagpos, dapat alam mo siya kung paano gamitin. Dahil nga, pag hindi mo alam siya kung paano gamitin, yun ay pwedeng makapinsala pa mismo sa sarili mo or sa ibang tao dahil nga kung hindi mo siya alam gamitin. Kaya siya pinapawal kasi wala siyang isang direction. Kasi nga sumusunod siya sa hangin. Alright? So yan po no, ang ating isang comment dito galing kay Mark Liga. Ayan, may isa pa tayong comment dito, babasahin natin. Napakaganda ng mga comment dito, kaya salamat sa inyo mga kapatid. Okay, ito, medyo may tanong. Tanong dito, ano ba ito? Si Hamblosa. Yan, si Hamblosa Cedric. Yan, shoutout Hamblosa Cedric. Ito, sabi niya dito, fiber or leather? Alin ang maganda ka 5'9"? Alright? So, fiber or leather? Ang pinaka-standard is leather. Dati pa naman yan is leather talaga. Ang ginagamit ng ating mga 5'9", mga kapulisan, po yan ay leather ang ginagamit. So, nung last kasi mayroong mga naglabas ng fiber. So, kumbaga yung mga tubo ng tubig, ginagawa kasi nila yan, inuhulma para maging isang holster ng flashlight or holster ng firearms. So, ganun pa man, matibay din naman siya. Okay din siya. Mas parang comfortable siya gamitin. Basta maayos siyang gagawa. Pero kung sa patagalan or sa patibayan, is subok na ang mga leader. So ganun pa man, so pareho siyang magandang gamitin. Kanya nga lang, ang fiber kasi is hindi siya ina-authorize, no? Ilan lang ang gumagamit niyan. Kasi nga, talagang standard is yung leather or yung balat kung tawagin. So, pero ganun pa man, marami pong gumagamit ng fiber, kaya parehong good yan gamitin. Pero ang masabi ko dito sa comment niya is, ang standard natin is leather. Okay, so yun po yung tamang sagot dito sa comment mo, Hamblosa Cedric. Yan, right. So ito pa, may isa pa tayong comment dito, no? So, may comment naman dito si Wilson Amperius. So, ang sabi niya dito ay, Sir, demonstrate ka about sa risky. Alright, so, abangan niyo po yan. Yan po siguro ang aking isusunod video sa video ito. Kukuha ko ng isang naging opisina at siguro mag-video tayo ng kung paano ang tamang pag-frisking base dito sa request ng ating isang viewers. So, gagawin natin yan. Next upload video, abangan niyo kung ano ang tamang pag-frisking sa isang
kliyente or customer ng isang security guard kasi nga bakit? Ako nga mismo rin, naiinis ako basta hindi tama yung pag-presking ng isang security guard. Alright? So, ayan. So, ayun yung mga comment na natin. Mayroon pa tayo dito isa, babasahin natin. Sabi naman dito, galing naman ito kay, kanino ba galing ito? Kay Protasio yata ito. Sabi niya dito, boss, pwede po bang maglagay ng holder ng gun na gawa sa PVC na plastic? So, same doon sa unang tanong pala ito. So, okay. So, nasagot na natin yan. Same doon sa isang binasa natin na nauna dito. Alright. So, ito, last na siguro ito, no? So, sabi niya dito, ito yung last na nakita natin, no, na video, na kung saan is, wala siyang, hindi mabasa yung kanyang pangalan. Pero, shoutout sa iyo, dahil medyo Chinese yung ginawa niyang pangalan sa kanyang comment. Ito yung kanyang sinabi, no? Bakit tatlong klase ang lagayan ng bala? Ilan klase ba ang baril ng dala ng isang marka? Tatlo din ba, sir? Ayan, magandang tanong din po ito. So, ito yung sagot ko dito sa tanong mo, kapatid. Ang dinadala kasi ng mga security guard na mga ka-5'9", mga security guards sa mga kababayan is actually revolver kung tawagin, yun yung 38 caliber, pistol, yun yung 9mm, no? 9mm or 9mm, then yung shotgun. So, tatlo talaga ang dinadala ng ating mga security guard na firearms. Pero, hindi yun sabay-sabay dinadala. So, ang punto nito is kung ano ang dala mo, yun ang gamitin mo holster. So, kailangan naman shotgun ang dala mo, tapos holster mo pang 9mm. Para tayong tangan yan, di ba? So, siyempre, kung ano yung firearms na naka-issue sa'yo, dapat yun ang holster mo. So, kaya siya naka-prepare doon dito sa video natin na mabot ang 33K. Kaya siya naka-prepare yung shotgun or yung revolver, yung 9mm kasi nga, either kung ano ang pwedeng gamit mong firearms, is yun ang gamitin mo. Alright? So, siyempre, sa ngayon kasi hindi pa nawawala yung mga gamit na 38 caliber or revolver. Mayroon pa rin. Kaya sinama pa rin natin yung holster ng bala no 38 caliber. Pero sa amin kasi dito is wala nang 38 may mga ating firearms dito. Yung shotgun natin dito siyempre ay yung mga yung mga maiksi na. So medyo nag-upgrade na kasi ngayon yung mga. So ganun pa man, lahat ng yan is nagagamit. Pero depende kung ano ang issue sa'yo. Right? So actually, sa mga security guard, kahit na walang issue firearms, kailangan nakasuot pa rin yung holster na standard. Yun yung pang short firearms. Katulad ng 9mm, kasi minsan, yung 9mm merong tinatawag na unisex. 9mm pero kasya yung 38 caliber. So yan po. Sana nakatulong po ang video na ito sa ating mga tagapanood at maraming salamat po sa nakasubaybay sa isang video na ito na umabot ng 33,000 na po yung views natin dito. So sana paki-like and share ng ating iba't ibang video. Sana po kasi nga itong ating channel na ito is talagang ibibigay rin natin sa ating mga ka-5'9" na masigit na nangangailangan. Kasi alam ko po ang buhay ng ating mga ka-5'9" na security guard, meron dyan walang sapatos, walang pambili ng sapatos, walang pambili ng uniforme. Yan nga ang nangyayari, ulit-ulit na lang sinusuot sa buong 1 week isang uniforme lang. Mayroong sapatos na gulit na, sira-sira na. Okay, so merong mga ganong security guard. Kaya yun ang mga gusto kong bigyan. No? Actually, mga nakapinpin dyan, hindi ko pa na. Kasi nga, siyempre, hindi naman lahat ng security guard is dapat mong bigyan. Dahil yung iba yan, sobrang malalaki ng sahod. No? Hindi lang talaga rin nila alam kung paano gamitin. So, ganun po man, yung ating pag-abutan ng tulong, yung talagang walang-wala. No? Kumbaga, ikahos sa pamumuhay. Meron kasi tayong mga security guard na ganyan. So sana nakatulong ang video nito sa ating lahat, sa mga tagapanood, mga kababayan. Thank you very much po. Pag-suportan naman po natin ang channel ko, Kuya Isko Official, at sa ating isang channel, Wako Pia Health. At syempre, sa mga nakasupport sa aking Facebook account, Charles Francisco. Thank you very much. Monetize na rin po yan, kaya lang hindi pa siya nag-i-income. So maraming salamat po sa inyo. So sana po, supportan nyo palagi yung mga upload video ko. Nyo nga lang, nasa ngayon bibihira. Pero sisikapin ko na makapag-upload po palagi. So thank you very much. Maraming salamat sa mga comment ninyo.
na binasa ko na ito. Sana makatulong sa inyo mga karagdagang idea na ito na sinasabi ko. Sagot dito sa inyong mga comments. So, thank you and mabuhay po ang lahat. Kuya Isko Official sa ating mga 5-9, mga OIC sa video. Shoutout sa inyong lahat at syempre shoutout sa ating mga nakaduting 5-9. Thank you very much. Bye-bye. Tumulong sa kapwa.